Inaangkat pa nila mula Malabon at isdang niluluto. Sa preparasyon pa lang, magandang linis at mano-manong tinatanggalan ng hasang hinanay hindi ang mga isda. Pagkatapos ay aasinan niya ito. Hugasan maigi. Pagkatapos, titig-titig pa yan. Babalutin mo siya ng dahon. Sasalansan mo maigi. Mula alas 7 hanggang alas 4, alas 3:30. Kapag lutuin niya, matitikman mo, patikinig yan. Unang pulo, tinatapon niya. Lalagyan mo rin ng tubig. Lalagyan ng suka. Pakukuloy ng pakukuloy. Matapos ang maghapong pagpapakulo sa mga tubigan, si Anita naghahanda naman para mag-tip. Alis na ako, alas 3:30. Mula Lunes hanggang Sabado. Ando na ako bago. Isa, maguman. Tsaga-tsaga na. Nahirap ang buhay. Pwedeng umasa sa mga anak. Kasi may mga asawa. Madalas suki niya ang mga galing sa trabaho para madagdagan ng kita, katuwag niya ang anak at mga apo sa pagbebenta nito. Ayun, awa naman ng Diyos. Kumikita naman doon kahit pa pa. Mamimili ang tulingan ni Nanay Amy mula 50 hanggang 70 pesos kada piraso, depende sa laki nito. Pag nakaubos ka, wala kang kita po. 500. Pag naubos, 800 yun. Madagas. Yan po, tapos sa mga anak ko. Hanggat kaya ko, hindi ako pipili. Maliban sa lasa, ang susi para sa pagkain pinabalik-balikan, ang tiyaga at pagsisikap ng nagluluto nito. Ako si Catherine Jason, at yan ang kwentong dapat alam mo.